My name is Alfred Nobel Reyes Perez. I am 53 years old. Kasi ako, story ng buhay ko, talagang umikot sa pagiging sa loob ng isang talyer, no? Kasama ko yung father ko na nagsa-shop. So ever since yung dad ko matanda na, itong mga vintage cars na to, those were the cars na inaayos niya before. So once nakakita ako sa kalsada na nagro-roll ng luma, ibig sabihin nun talagang binigyan ng time, effort, kaya siya umaandar pa. Dahil nga luma. So talagang very special sa akin bawat lumang kotse na nakikita ko. I have 5 kids, 3 consecutive girls and 2 boys. Eldest ko is taking up law. Second and third girl ko is taking up medicine. Fourth ko, boy, taking up mechanical engineering. Ito last, graduating na grade 12. Ako, parang ako rin. Kasi yung bata nga ako, talagang bata pa parang may hilig ako sa mga kalikalikot, mga kotse na yan. Itong isang anak ko na to, ganun din. Parang hindi sumama sa mga kaibigan na maglaro since nung bata siya. Dito pupunta sa talyer ko, magkakalikot at tumutulong sa akin. Kaya palagay ko, yun talaga, third generation na yun. My dad, I was a second, third na. Palagay ko, meron na ako. Ano pong pangalan? Rafael Alfred Perez. Kaya may Alfred pa rin para pag-carry on the name. My dad was a car shop owner. Then among his kids, 4 kami na boys. I'm the youngest. I'm the only one na medyo fascinated with cars. So, ang bahay namin before, one and the same, yung house namin and shop, magkadikit yun. So, when I was young, probably 7, 8 years old, akala ko, naglalaro lang ako lagi every time pag nasa shop ko eh. Pinag-uugas ako ng mga pyesa ng tatay ko, ganyan, akala ko it was just plainly naglalaro. Then eventually, hanggang nagkakaisip ako, doon na nag-grow yung passion ko with cars. Tinuturuan ako on the side ng dad ko kasi ako nagiging helper na. Yun, hanggang nagtuloy-tuloy na. Nakatapos na ako ng college. Sabi ng dad ko sa akin, "Ops, mukhang tapos na kayo. Ikaw ang youngest. Tapos na kayo mag-aral lahat, especially you." Ngayon, medyo may edad na ako. Pag mukhang ikaw naman na magsa-shop na. Pero during his time, he has his own shop. Doon ako tumutulong. Nung ako na, I opened another shop. Hindi ko itinuloy yung shop niya eh. So magkahiwalay kami. Pero eventually, short-lived na lang yung dad ko eh. Pagkatapos ko ng college, siguro probably 2 or 3 more years na lang siya nag-shop eh. Then talagang nag-decide na siya na to retire. Then from there, I started na my own shop. Yan na. Ito, isa sa paborito kong sasakyan namin. Medyo naman ako sa father ko to. Shop truck namin to ever since. This is a 1955 Chevrolet pickup. All original siya, gasolina pa rin. Everything, wala pa kami na ko-convert dyan. Ito naman nasali na namin sa mga different car shows, nanalo na rin to. 1966 GMC pickup. Itong isa na to, naibigay ko na doon sa anak ko lalaki to na mahilig mag-shop din. 1970 Ford Cougar Mercury. Tagay ko, parang walang parang lahat nagbago eh. Even how we tackle the work, tapos how we source out parts, nagbago eh. Lahat nagbago, parang walang naiwan eh. Parang kailangan kayo, sumabay ka with with the moving new generation eh. Hindi ka pwede mag-stock eh. Even if you're doing old cars, parang kailangan mo mag-adapt with new technology to make it faster, to make it a cleaner job. Pag in-adapt mo yung luma, medyo mabagal eh. Ganun. I think half of my people, nakita nyo naman, medyo may edad na. Galing pa sa shop ng dad ko yun. So you could just imagine yung kanina nagkakaskas dito na kalbo, he is 74 years old.
74 yon. Head mekaniko ko yun. Ngayon, may few people ako na another second mekaniko ko, which is, sadly, nag-pass away siya probably in less than a month ago. So, I was trying to get another mechanic. Nakakuha ko, nag-test ako. May mga pumasok. Ang problema, hindi sila passionate with old cars. So, napakahirap ng humanap ng tao na may hilig doon. Sometimes, may hilig sila. Ang problema, yung skill level nila, hindi papasok doon sa hirap ng trabaho namin. So, talo rin. Ngayon, I was trying to get new blood pa rin, yung mga bata. Ang problema naman, ang bata nowadays, baka because kagipitan, all money lang ang trabaho eh. Magbigay ka ng task, yun lang ang gagawin. Parang hindi na nila i-expound yung knowledge. Hindi katulad namin. Ako noon, nung tinuturuan ako, gusto ko pa madagdagan yung knowledge mo. Right now, hindi eh. Kung magkano mo pinresyohan, parang ililimit niya yung sarili niya dun lang sa price na binigay mo para sa kanya. Hindi niya gustong madagdagan niya. Hindi niya iniisip na okay lang itong sweldo nito, balit. Pero yung magigain ko na knowledge ko na to, pag natuto ko, eventually, dun ako mamahal. Hindi naiintindihan ng batang mga mechanics right now yun. Yung pa rin eh, yung paglalatero ng handmade, iba pa rin yun eh. Kinakapa ng kamay, pinupukpok, pinifil ng latero, tinsmith job yun eh. Kung nakita mo lubog, papaluin niya, kakapain niya, yung pa rin yun eh. Talagang unlike ngayon, may mga machines na to do that, pero iba pa rin yun talagang parang by hand na kinakapa mo. Iba pa rin yun para sa akin na gumagawa ng lumang kotse. Yun, gusto ko maparami yun. Dying craft yun. Hindi na gusto ng bata yun kasi one, mabagal yun. Siguro if machine ang gagawa, you could do 3. Pero pag hand na ganon, 1 lang, alanganin pa matapos. Tumatakbo yung negosyo ko, ang pagre-restore ng lumang kotse. Tuloy-tuloy. Kaya lang, ang na-experience ko, almost 5 kids ko all in colleges. So medyo talagang magastos on my part. Ngayon, ang nagiging pangarap ko na hindi ko magawa, there are tools na gusto ko mabili na masyadong mahal. Hindi ko magawa ngayon because of, dahil nga sa pagpapaaral ko ng mga anak ko. I wanted to have sa pagpipintura namin oven bake area. May mga nabibili mo talagang ang gaganda, high-tech, faster yung job, mas maganda yung finish sa painting. Hindi ko mabili, medyo pretty expensive eh. Siyempre, doon muna ako gumigiya sa enrollment ng mga kids ko. Yun lang, kaya parang pangarap lang muna yun. Itong trabaho namin ng vintage car gawa, napakahirap. So, I would share a lesson for the younger generation na they should have patience, and a lot of patience. Dito sa craft namin, marami yung I could say, trial and error, ganun eh. So even if they tried, pumalpak sila, huwag mawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang, ulitin niya lang, hanggang makuha niya yung tamang gawain. From there, matatapos niya rin, magagawa niya rin ang tama. Hindi talaga one click eh. Sa hirap ng trabaho ng lumang kotse, hindi mo makukumpara ng mga modern cars, mas madadali kawin. Itong luma, napakahirap eh. So, meaning to say, dapat talaga may tiyaga rin. May pasensya siya at magtsatsaga. Yung mga kalabang ko, meron very advantageous kasi sa isang car shop. Pag manid yung owner, makakabili ng mga modern tools. Ako, marami dito sa amin, mano-mano pa rin kami. Yun ang challenge sa amin. Kaya ko siyang sabayan. Maski old tools ako, sila modern tools, nakakagawa ko na, nakaka-excel pa, nananalo pa. Ang kailangan talaga, yun na nga, babalikan natin, yung sekreto ng tiyaga at pasensya. Pag meron yun, marami kang patutumbahin.